Sa mga job seekers na naghanap ng mga trabaho opportunity sa Canada, sana po ay panoorin nyo buo ito ating video upang kayo magkaroon ng mga ideya kung ano bang hiring dito. Kabayan, kumusta? Anong balita sa inyo? Sa mga job seekers na nagbalak ng mga trabaho opportunity sa Canada, sana po ay panoorin nyo itong buo ating video upang kayo magkaroon ng mga ideya kung ito po ay napakagandang opportunity. 40 katrabahador ang kinakailangan at ito po ay legit agency at walang placement fee. Okay? And again, sinasabi sa inyo guys na dito nga sa pag-apply sa Canada, importante na talagang mag-apply ng ayon sa experience at ayusin ang inyong mga resume upang kayo ay makuha ng mga employer or mga agency na kung kayo man ay nagbalak pumunta dito. Okay? Dahil una, ang inyong resume ay talagang napakaganda ayon sa experience, apply kayo kung kayo man ay qualify. Okay? And again, sa mga nagbalak pumunta dito, importante din na sinasabi ko kasi inyo lagi na ngayon pa lang ay subukan nyo nang magkuha ng IELTS dahil ito po ay isa sa mga requirements, subalit napakagandang opportunity kung kayo man ay meron na kayong ganitong IELTS exam. Kumbaga, yan ang edge ninyo na yung iba ay magkukuha pa lang, subalit sila ay qualify. Sila ay walang mga requirements. So, importante na meron kayong mga sapat na requirements kung kayo ay mag-apply dito sa Canada. Dahil nga sa dami na nag-apply, sa dami ng gustong pumunta ng Canada, na talagang sinasabi ko kasi lagi na ang competition dito ay talagang mataas. Subalit ang inyong resume ay hindi naman ganun kataas at hindi ganun kaganda. Talagang mahirapan kayo. Okay? So again, sinasabi ko sa inyo na magbasa, mag-research kayo. Ito bang aking in-applyan as kung ano man ang in-applyan ninyong trabaho? For example, kayo ay caregiver. Ano ba mga requirements dito? Kung kayo ay mga housekeeping, ang pagiging housekeeping ba, ano ba mga requirements diyan? So, importante, sinasabi ko sa inyo lagi, na importante na ang inyong pag-apply ay talagang maganda ang inyong resume. Kumbaga, impressive. Kasi ang mga employer, ang mga agency, sila ay namimili ng mga trabahador. Sila ay namimili ng mga aplikante na kanilang kukunin. Dahil, kumbaga, kahit ako, kahit kayo, kung kayo mag-hire ng mga trabahador, importante sa atin na may sapat na qualification. Kung wala kayong experience, mahirapan kayo. No? Kaya nga, sinasabi sa inyo na kung kayo man ay hindi po basihan ang pag-apply sa Canada na kayo ay mga ex-abroad. No? Hindi po basihan yan. Sa pag-apply sa Canada, importante na talagang meron kayong sapat na qualification. Kung meron kayong mga certificate, kung meron kayong mga diploma, isulat nyo, ilagay nyo sa inyong resume, ipasok nyo. Dahil ang mga employer ay tumitingin sila sa mga, ano bang mga background ninyo, educational background, training, certificate, importante po yan. Okay? So, and again, sana po ay tuloy-tuloy nyo lang yung inyong mga paghahanap ng mga trabaho dito dahil hindi naman natin alam, importante sa atin, isa lang, makatisod tayo ng isa, ayos na yan. Okay? So, but again, guys, ito pong ating pag-usapan ay napakagandang opportunity, subalit sinasabi ko sa inyo, kung kayo man ay qualify, mag-apply kayo dito. Halika, tingnan natin doon sa website ng First Dynamic. Okay, halika, tingnan natin. So yun guys, ito po ang heavy diesel truck mechanic at ito po ang First Dynamic Personal Resources Incorporated at ito po ay minimum of experience ng 10 years. Medyo madugo lang to dahil 10 years experience. Subalit siya sabi sa inyo, kung kayo man ay may sapat na qualification, testingan ninyo. Okay? So kung mayroon kayong mga 10 years experience sa pagiging truck mechanic, then apply ninyo. Okay? Kung kayo man ay mga 18 years old and above, ito po ay matatapos sa August 1. So may time pa kayo upang kayo ay mag-apply or ayusin nyo inyong resume bago kayo mag-apply. At again, ito po ay papuntang Quebec at ang kanilang job description dito, itong sinasabi ko sa inyo na
basahin ang job description. Kung meron kayong klaseng ganito, kopyahin nyo, ilagay sa inyong resume. Okay? So again, ito po ang diagnose mechanical and electrical issues on heavy truck or repair, adjust and replace defective parts, conduct preventive maintenance cleaning, lubrication and routine check, perform diesel engine overhaul, complete rebuild, and conduct preventive maintenance, cleaning, lubrication, and routine checks. Carry out functionality tests to ensure compliance with manufacturer standard. Maintenance, repair, and inspection of various components of a heavy vehicle. Okay? So again, kung ano man ang inyong mga ginagawa sa trabaho na kagayang ganito, isulat nyo at ilagay ninyo sa inyong resume dahil napakalaking advantage yan kung kayo ay magsulat ng inyong mga previous job or current jobs na ano ba ang inyong mga job description. Importante po yan. Okay? So again, ito po ang kanilang job qualification. Kung kayo man ay may mga 10 years experience is required, bachelor's degree or mga college degree or any similar fields. Must have at least 10 years relevant experience including expertise in diesel engine and engine electronics. Importante po yan. And again, isulat nyo lahat ng inyong mga kaalaman upang malaman ni agency or ni employer na kayo ay may sapat na qualification dito at kayo matatanggap. Previous experience with engines such as Cummins, Caterpillar, Packard, and other similar. Then kung ano man ang mga engine na ginagawa ninyo, isulat nyo dyan. Anong klaseng engine yan? Anong klaseng truck ang ginagawa ninyo? Isulat nyo para at least may mga brand, anong brand ng mga sasakyan ang inyong mga ginagawa, isulat ninyo. Additional information, use computerized diagnostic tools and specialized equipment to optimize repair. So again, kung ano man ang mga tools na ginagamit ninyo para pag-diagnose, isulat ninyo para at least alam ng agency or ni employer na, uy, may alam pala to sa mga equipment tools na ganito. Kung ano mga equipment tools ginagamit ninyo, isulat nyo para at least alam ni employer or ni agency. And again, sinasabi ko sa inyo, ito po ay walang placement fee at subukan nyo puntahan sa QC sa Metro Manila. Diyan po ang office ni First Dynamic. Yun. So again, sinasabi ko sa inyo guys na lahat ng mga ina-apply ninyo dito sa Canada, for example, gumagamit kayo ng mga machinery, mga CNC operator, mga forklift operator, kung ano-ano man, truck driver. Isulat nyo anong mga truck ang sinasakyan nyo, anong mga truck ang mga dinadrive nyo. Okay? Anong klaseng forklift ang inyong dinadrive, anong klaseng CNC machine kung nasa CNC kayo, mga production worker. Isulat nyo lahat ang inyong mga kaalaman dahil malaking advantage yan na kayo ay nagsusulat sa inyong mga resume upang alam ni employer at ni agency ang inyong mga ginagawa. No? So again, napakalaking bagay na kayo ay magsusulat sa inyong mga resume para at least malaman ni employer. Dahil ang resume, siya po ay first stage na kayo ay matatanggap ba o hindi. Dahil marami ngang nagsasabi, Kuya Noy, ang tagal ko na nag-a-apply dyan sa Indeed, ang dami ko na nag-a-apply dyan sa Job Bank, sa Saskatchewan Jobs, o ano pang mga website yan, hindi man lang kami sinisin. Of course, kasi nasisin kayo. Kaya lang, kung hindi maki-qualify, hindi magsayang ang employer magbasa ng inyong resume. Dahil wala rin namang saysay kung magbasa ng resume na wala namang qualification. Okay? Kaya kasi sabi sa inyo na ang tip sa pag-apply dito sa Canada, importante na meron kayong sapat na qualification upang kayo ay makita ni employer, makita nila na, ay, ito pala, napakagaling pala nito. O, di ba? So, catchy masyado. Kung catchy ang inyong mga resume, meron kayong mga chance na kayo ay matawagan, ma-email, na maimbitahan ng interview. Diba? Ganun lang naman yun eh. Kasi ang resume, siya yung nag-represent sa inyo through papel. Kaya nga siya sabi siya, isulat nyo para kayo ay mapansin ng employer na, uy, okay pala to nag-a-apply pala to pagka-truck driver. Ganitong ginagawa o ganito rin naman palang hinahanap natin. Di, subukan natin tawagan si so-and-so para interview natin. Okay? So, again, napakasimple lang. Subalit, nasa sa inyo po yan. Ito po ang aking mga vlog dito ay
gabay lang sa inyong pag-apply at sana po ay makarating kayo dito. And again, marami po akong mga videos dito sa ating YouTube channel. Sana po ay panoorin ninyo. Marami po akong mga videos dyan at pwede ninyong i-share to ating mga videos sa inyong mga kaibigan, kamag-anak na gusto rin nagbalak, kagaya din sa'yo, na gustong pupunta ng Canada. And again, kung hindi pa kayo nakapasubscribe, sana po ay masubscribe niyo at huwag niyo kalimutan i-click ang notification bell para updated kayo tuwing meron ko in-upload dito sa ating channel. So, ganun pa man guys. Again, sana po ay magkita tayo dito sa Calgary at ako po'y masaya na kayo makarating ng Canada kasama ang inyong pamilya. So, ganun pa man guys. Again, maraming salamat ulit sa inyong panonood. Subaybay sa aking channel. Ako po si Doy Tebs. God bless and a wonderful day.